Magandang gabi po sa atin lahat at happy midweek. Para po sa ating pag-aawitan, atin pong awitin ang Pour in the Blood. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would your evil a victory win? There's wonderful Power in the blood, there is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Who for the cleansing to Calvary's side? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Para po sa ating opening song, tayo po lahat ay tumayo at atin pong awitin ang Sweet Hour of Prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of care and bids me at my Father's throne. Make all my wants and wishes known in seasons of distress and grief. My soul has often found relief, and of this came the tempter's near by thy return, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings shall my petition bear to him whose truth and faithfulness engage the waiting soul to bless. And since he bids me seek his face, believe his word, and trust his grace, I'll cast on him
Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, may I thy consolation share, till from peace's lofty height I view my home and take my flight. In my immortal flesh I'll rise to seize the everlasting prize, and shout while passing through the air, farewell, farewell, sweet hour of prayer. Tayo po ay manigluhod sa ating panalangin, mga kapatid. O Diyos namin na dakila, ang inyong pong trono na ay nasa kataas ng mga langit. Sa gabi pong ito, Panginoon, muli kaming lumalapit sa inyo. Sa amin pong pagsamba ngayon, Ikaw nawa ay kasama namin, O Diyos, at inyo pong buksan ang aming mga puso't isipan, lalo't higit sa pagpakinig namin ng inyong pong salita na ito po'y amin pong maunawaan sa pamagitan ng pong inyong lingkod na Brother John, na siyang himay-himay ng tinapay ng buhay para amin pong mapakinggan ngayong gabi. Naway amin pong magbigay sa atin ito ng inspirasyon sa araw-araw naming pamumuhay. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang aming mga kapatid na nasa daan, mga kapatid namin na nasa kanilang mga tahanan, anuman ang kanilang kalagayan sa mga oras na ito. Panginoon, Ikaw po ang magpala sa kanila at inyo po silang tulungan, O Diyos, anuman ang kanila pong kalagayan sa oras na ito. At amin pong dalangin na ang mga mensahe ay makakatulong sa amin, O Diyos, sa paglagong espiritual. Salamat po, Ama. Ito po ay amin pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi at happy midweek po sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Ang atin pong mga araw na lumilipas ay napakabilis. Tayo po ay nasa buwan na ng July. So, para tayong nato at nasa buwan na tayo ng Hulyo. So, September, July, August, September, no? Marinig na naman natin, isang buwan na lang, lilipas pa ulit, maririnig na natin ang awiting pang Pasko. So, ganun kabilis ang panahon na gumugulong papunta ng kawakasan, mga kapatid. So, ngayong gabi, ay atin pong kamayan ang ating mga kapatid, sapagkat tayo po ay kahit ilan-ilan tayo, ay narito tayo upang ating sambahin ang ating Panginoon. Kaya atin pong pasalamatan o nasalat ang Panginoon at ating i-extend ang ating mga kamay sa ating mga kapatid. Okay. Okay. Yan. Welcome si Brother Jeric. Mabuti kay kasama natin sa ngayong gabi sa ating pagsimba. So, ang ating pong mga sequence ng ating pong mga pagsamba ngayon ay tayo ay pinangunahan ni GR ulit sa monitoring screen at ganoon din inyong presider, Brother Ronnie Ranes, at ang ating chorister, si Sister Blazy Gwen Aranis. At then, bago natin mapakinggan ang mensahe
na ibibigay sa atin ng ating elder, Brother John Mascardo, ay mapapakinggan natin ang mensahe ng awit na ibibigay sa atin ni Brother Alvin Mascardo. So, matapos niyan ay ang mensahe sa salita ng Diyos na atin pong marinig. So, yun po ang pagkakasunod-sunod ng ating pagsamba. So, bago yan, tayo po muna ay dadako sa ating mga prayer request na yan po ang ating natural na ginagawa sa kada Miyerkules. Okay, so ano mga kahilingan natin at mga pasasalamat ay atin pong, tayo po pwedeng tumayo na at atin pong babanggitin anumang atin pong mga pasalamatan at idalangin. Okay. Magandang gabi po sa ating lahat. Patuloy po nating idalangin ang kalusugan nila ni Sir Romy at ni Ma'am Mercy na sana sila ay makabalik na dito sa Pilipinas. Patuloy din po nating idalangin ang ating mga kapatiran na matagal na nating hindi nakakasama dito. At ganoon din, patuloy din natin ipanalangin ang kalakasan ng ating pananampalataya ng bawat isa. Yan lang po. Okay. Sige, Brother JR. Ako naman po ay nagpapasalamat sa buong linggo na pinagtubayan kami ng Panginoon sa araw-araw. At hindi kami pinagkukulang sa kanya pong, sa amin pong mga pangangailangan sa araw-araw. At gayon din po, nagpasalamat din ako sa biyahe nila Mayra kanina sa papunta po doon sa Hulo. Ay nandoon po yung patnubay at pag-iingat ng Panginoon sa kanila hanggang sila ay makarating doon sa kanilang paroroonan doon sa Hulo. Ayan. Okay, so atin din pong isama sa dalangin mga kapatid ang ating pong muling 25 harvest ngayong August. July 22 to 26. Yan. So, yan po mga kapatid. Or 20 to 26, no? Yan po magsisimula. At yan po ay District Harvest 25 Crusade. So, dalangin natin mga kapatid ng ating mayroon po tayong madalang mga bagong mga mahihikayat dala doon sa Golden Valley. Yan. Okay, so wala na tayong pasalamatan. Okay, so ako ay nagpapasalamat din sa Panginoon ng kanyang kabutihan at sa buong isang linggo mga kapatid ay ang kanyang mga pagpapala na akin pong natanggap kalakip na sa buhay at lakas at mga pagpapalang kanyang ipinagkaloob ng pinansyal ay ako po'y lubos na nagpapasalamat sa Panginoon na ito po ay kanya pong nakita ang atin pong mga
pangangailangan ay dininig ng Panginoon ang mga dalangin ng bawat isa sa atin. Ayan. So, okay, Brother Ray. Pinapasalamatan ko ang mga iglesia nga sila din naman ay mayroon pong pakikiisa sa amin mag-asawa at sila nagsuporta. Mayroong mga nakapagbigay din sa amin pong mga request letter para po sa down payment ni Mrs. Pero ngayon ay nakakapaglikom kami pero hindi pa sapat mga kapatid. Wala pa sa 20,000 yung aming nalilikom na mga budget para sa kanyang down payment pero ang down payment 30,000. Kaya patuloy kong hinihiling sa Panginoon nga isama natin sa dalangin na ito'y masapatan. Pero kung ang kanyang panukala ay hindi man siya ang panukala ng Panginoon ay hindi man siya ma-admit sa Adventist Hospital, kami bukas ay mayroon pong plan B nga kami na lang ay dudulog doon lalapit kami sa UMP at mangyari nga siya ay sana'y ma-absorb na hindi na maidaan sa pila. Kasi kung siya ay maidaan pa sa pila, baka sa November hanggang December di pa siya maoperahan. Kasi sa sobrang kaharami ang ina-assist ng doktor. Pero ating isama sa dalangin mga kapatid na nawa mayroong panahon, espesyal nga panahon niya ibibigay para ni Mrs. At hindi na po siya doon sa Adventist Hospital, kundi siya ay nasa ONP na lang para nga hindi na po kami mababagabag, mababalisa kung ano po ang amin pong babayaran. At isama natin sa dalangin mga kapatid nga ito ay masosolusyonan yung amin pong problemang ito dahil nga ang amin pong missionary work sa Panggangan ay mahigit 1 buwan na po kaming nawala. Kaya mayroong pagkaantala na ang gawain doon. So ating isama lamang sa dalangin. Okay, so ulitin ko mga kapatid, ang pre-request ni Sister Crispa para sa kanila ni Sir Romy at sa kay Ma'am na manatili nawa ang mabuting kalusugan nila at ganoon din na makabalik na rin sila dito sa atin. So, kasunod po nito ang pasalamat ni GR sa magandang pagbiyahe pauwi sa Hulo kasama ang bata, kasama si Mayra. So, atin pong sama sa dalangin, ganoon din ang ating district na Harvest 25 Crusade. So, ganoon din ng kay Brother Ray ng kanyang special padalangin din ang sa kanyang may bahay na kung saan ito po ay may bukol at dalangin natin mga kapatid sapagkat kung ito ay magkakaugat na, yan po ay magiging malignant, no? So medyo na malapit na ang pagkakaugat nito. So kaya gihingagaw nila na maoperahan ito ng madalian. Okay, so isama natin sa dalangin ang mga pangangailangan ng kanila pong pag-opera ni Sister Needs. Okay, so tayo po ay manalangin mga kapatid, tayo po ay lumuhod ng individual at sama-sama po nating ipanalangin ang mga prayer request na atin pong narinig.
The steps of the good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hands. Though thou art mighty, I am so small. Lord, make me trust thee, whatever befall. Thou art all holy, you make no mistake. Lord, make me Christ-like, whatever it takes. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Upholdeth him with his hand. Good morning mga kapatid. Good morning. Yun. Yan ang totoo, di ba, Brother Ron? Always morning. Huwag yung evening. Kasi pag evening na, wala nang pag-asa yun. Tayo ay nasa mabuting umaga. At the situation sa sanlibutan ngayon ay hindi po biro-biro. Problema doon, problema dito. The first priority, family. And the second priority, yung ating sarili. Minsan makalimutan ang ating relasyon sa Panginoon. Tama o tama? Tama, no? Kaya panawagan ng Diyos sa atin ngayong gabi, isa sa mga ating inaantay ang isang salita na magandang umaga. Kaya ngayong gabi, inaasahan natin na ang Diyos ay
makiusap sa atin upang maintindihan natin ang lahat ng mga salita na Kanyang binibilin sa atin. Bago po tayo magpatuloy, ibiyo ko muna sandali ang ating main topic ngayong gabi. Isa sa ating mga pag-aralan ang nakasulat doon sa Genesis 6 verse 17. Ang sabi dito sa English ay maganda talaga ang sinasabi. And behold, I do bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh wherein is the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth shall die. Tayo manalangin mga kapatid. Amang banal na ka sa mga langit, inaasahan namin ang inyong mga salita na ito'y manatili at magbukas sa aming puso at isipan, na hindi namin makakalimutan. Pagpalain po ang salitang ito upang pag-aralan namin ang paghahanda sa inyong pangalawang pagparito. Inaasahan namin ang inyong banal na Espiritu na siya pong makiusap upang aming maintindihan ang lahat ng aming mapakinggan ngayong gabi. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin, pagpapala ng langit at ang pagbukas ng aming isipan at puso na tanggapin namin ang inyong instruction sa gabing ito. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Panginoong Hesus. Amen. Ang flood, mga kapatid, nga naranasan nila ni Noah kasama ang kanilang family, mula noong nilikha ang sanlibutan, ay nakita na maganda. Noong nakita ang maganda, nakita ng kaaway ng Diyos na ito ay nilikha na napakaganda, meron siyang pamaraan upang basagin ang nilikha ng Diyos dahil po sa kanyang panukala, upang ipakita niya na meron din siyang kapangyarihan sa pagbasag sa mga ginawa ng Panginoon. Nagkasala ang ating mga magulang at nagkaroon ng hindi maganda ang image ang sanlibutan. Nakita na hindi ayos, hindi reforma, hindi nasunod ang instruction ng Panginoon. Doon nakita natin, mga kapatid, na sira. Minsan ang buhay natin ngayon na maganda ang image, pag nakita na natin na kung minsan ay meron tayong mga blessing, mga nakita natin nga opportunity sa ating buhay, kasing tulad din sa pinapakita nung una nating mga magulang, nabasag at nakakalimutan natin na mayroong Diyos na nagbibigay sa atin. Ganon yun ang sitwasyon ng sanlibutan. Maraming mga kapatid, maraming mga mayayaman na nakakamit na nila ang magandang opportunity sa sanlibutan at hindi na kumikilala sa mahal nga Diyos. Alam niyo, mga kapatid, isabi ko sa inyo, na nandito na tayo sa very seryoso nga panahon, dahil nakita natin na kasing tulad na sa panahon ni Noah. Mula sa paglikha sa sanlibutan, mabasa natin yan sa Alpha and Omega, ang kwento at yung destiny ng ating sanlibutan, kung ilang taon na. Mula doon sa paglikha sa sanlibutan hanggang sa kay Noah, meron tayong 2,000 years. At ang sabi ng Diyos sa Genesis chapter 6, na ang sanlibutan ito, simula noong nilikha ang sanlibutan, meron ng kasalanan na lumabas at naging marumi ang sanlibutan. Ang sabi ng Diyos, ito'y bahain, magkaroon ng malakas. Imagine, mga kapatid, ang nakasulat dito sa Patriarchs and Prophets. Napaka-power ang
ang ilog na yon, ang baha na yon. Bakit? Umabot sa pinakatuktok ng pinakataas na bato. Oh, nakita natin yung ano ang pinakahaba nga tuktok ngayon sa buong mundo. Ang sabi nila Mount Everest. Pero meron pang pinakatuktok nga mas higit pa doon, kapatid. At sabi ng nakasulat doon sa nakita sa Spirit of Prophecy, ang tubig ay umapong pa hanggang sa kawalangan sa hangin. Kita mo na? Ganon katindi ang sabi ng Diyos nga lilipulin, wakasan ang sanlibutan na yon. That is 2,000 years, kapatid. At ang sabi ng Diyos, ang sabi niya, nag-utos siya doon sa mga manulunda, sa mga anghel. Sabihin mo, kasi nakita ng Diyos na mayroong mga tao nga napakamaganda ang loob. Meron silang malinis na puso. Merong pamilya nga nanatili sa pagbasa ng banal na salita ng Diyos. Merong pamilya nga nagkakaisa upang manalangin, mga kapatid. Basahin natin ang Patriarchs and Prophets, makita natin ang buhay nila ni Noah sa kaniyang pamilya, kapatid. Meron ba tayong buhay ngayon nga merong kasaganaan? Bantay ka, kapatid. Kaya ang dahilan nga tayo ay mawala at mahiwalay sa Diyos. Moabot na dayon ang pagkahambugiro ng tao, di ba? Brother Ronnie? Brother Ray? Mga butbuton. Anong tawag sa Tagalog? Sinungaling. Pagka makita na nga medyo haruhay na ang buhay, meron ng hambog. Napakahambog. Halos hindi na makasunod sa sinasabi ng Panginoon. Ang instruction sa Panginoon, mga kapatid, na kanyang sinasabi kay Noah, nga nakita niya na ang kanyang pamilya, ang kanyang tahanan ay may pagkakaisa. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Siya ang inutusan upang magkaroon ng mensahe sa mga tao doon sa kanila. Ano yung utos? Nagwali siya, mga kapatid. 120 years pagkatapos doon, mayroon pang extension na 7 years, 7 days, bago sinira. Hindi yan madala sa mga kapatid na isira ang pinto ng arka sa tao. Sabi sa record. Sino nagsara doon? Anghel. May right bang magsara ang tao sa kaligtasan? Bakit po? Pag ang tao ay bibigyan ng kapangyarihan sa pagsira ng kaligtasan, mga kapatid, katulad kay Noah, hindi matutupad ang pagsara sa kaligtasan. Bakit po? Kaya ang pagtapos sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, siya mismo ang mag-utos through Spirit of Prophecy and Revelation, nga nagsabi siya, nga buksan at close at ihuwad ang mga salot. Yan, mga kapatid, ang delikado. Alam niyo ba, mga kapatid, hindi sana ako maniniwala nito kung hindi ko itong balita ngayon bago. Doon ako sa meeting kanina. Nagmi-meeting kami. Hindi ko lang sabi kung sinong mga kasama ko sa pag-meeting. Ang sabi doon sa instruction, mag-lockdown ang buong sanlibutan ngayon. Hindi na maglipad sa himpapawid. Ganun yun. Iwan ko lang mag-inquire pa ako sa Amerika. Wala na raw makalipad na eroplano doon kung saan ang mga destinasyon.
Dito sa atin kapatid, ang iba nga nakaalam nito, naghanda na ngayon ng pagkain. Nag-imbak na sila. May mga saging na, lahat. Tahimik lang kapatid, hindi na news. Ang plano nito, i-change ang ating money. Baguhin ang sistema ng ating network. Yun ang plano kapatid. So lahat yan is-shut down. Pagka shut down na, change na, bago na ang sistema at malaking paghanda sa buong mundo ito kapatid. Malaking paghanda. Bakit? Ang Spirit of Prophecy nagsasabi talaga ngayong 2025, ang project na sinasabi doon sa Spirit of Prophecy, itong taon na ito kapatid, itong katuparan sa kasaganaan, dumating na ang kasaganaan ngayong taon na ito. Huwag na kayong mamumblima, Brother Ray, kung ano ang ipagamot mo sa misis mo. Wala nang problema yan. Wala nang problema. Kasi ngayong taon na ito ay kasaganaan. Pero bantay ta kapatid, bago mangyari yan, mayroon talagang kahirapan. Kahirapan. May kahirapan pa. Ano yung kahirapan kapatid? Parang ayaw natin maabot yung ating mga makakamit. Pero pagkatapos ng paghihirap nito, kita ninyo kapatid, napakasagana na hindi natin maintindihan kung saan nanggaling. Kanina nakita ko talaga ang lahat. Mga documented nga mga narito sa Pilipinas. Napakaganda kapatid. Totoo pala yun ang mismo nakita ko. Kaya yan ang pinaka-delikado ngayon nga panahon. Ngayon nga taon nito kapatid, dito na matest ang ating panampalataya. I-test natin. Ano yung mga pagsubok? Minsan pag may ulan, hindi tayo makasamba. Minsan walang pagkain. Parang ayaw na natin tanggapin na mayroong Diyos nga dumating. Ayaw na nating makinig sa salita ng Panginoon. Ano na ang pinapairal ni Satanas ngayon kapatid? Bible na ay cellphone na. Nasa cellphone. Wala nang pinipili. Wala nang pinipili. Maliit man ang bata, mga matanda, nasa cellphone na nakatuon. Nakakalimutan na ang lahat. Wala nang nagbasa ng Biblia. Hirap na magbasa ng Bible. Alam mo yung anong instruction ng Diyos sa utos doon kay Noah? Anong sabi ni Noah? Anong sabi ng Diyos? Instruction sa anghel. Maggawa ka ng arka. Sumupil ba si Noah? Wala po. Ganon din si Abraham. Hindi nagsupil sa utos ng Panginoon. Ay yung mga tao na yan, kapatid, subok na. Kung basahin natin ang unang Juan 2, versikulo 3, ang sabi niya, ito ang karakter na gusto ng Panginoon nga sumunod sa kanyang kautusan. Pag hindi tayo sumunod, kapatid, versikulo 4, anong sabi niya? Kung siya nakikilala sa Panginoon, pero hindi sumunod sa utos ng Diyos, anong tawag niya kapatid? Sinungaling. Wala sa kanya ang katotohanan. Kaya tandaan natin kapatid, araw na Sabat, prayer of family, yan ang sabi ng Diyos, laging ini-instruction niya. Basahin natin ang Kolosas 2, versikulo 4, ang sabi niya, manalangin na walang patid. Our family worship. Sa amin lang mga kapatid, wala nang worship. Yan ang pinakadelikado.
Luhod na lang dahil nagmadali. Mabuti na lang kung makaluhod. Dahil sa sobrang busy. Nabasa ko ngayon, kapatid, nabasa ko buong araw, binasa ko ang kwento sa Patriarchs and Prophets. Dahil binigyan ng instruction si Noah, ang kanyang family niligtas. Bakit po? Sila pala ay may ugali sa pag-worship, pagkakaisa. Nag-worship, nag-aawit, nakita sa Diyos na malinis ang kaniyang puso. Ako malayo. Malayong-malayo ako, kapatid. Sa nabasa ko kanina, parang nakaiyak ako. Sabi ko, Lord, ano na ito? Ang buhay namin. Napakamalayo. Okay lang natin ang pamumuhay, pagsisikap. Parang wala lang. Yun ang buhay sa panahon ni Noah, kapatid. Ang pamilya ay nangasawa na nagbahay, iniisip kung paano palaguin ang pangsarili. Iniisip lagi. Kung paano lumago, kung paano mag-graduate, kung paano manarbaho. Kahit sa ating denominasyon, ang mga workers natin, pinapalago. Ang sabi papalaguin, ang gawain. Parang totoo, kapatid, nabibisi niyan sa gawain na hindi doon sa linya sa Panginoon. Ganun yun ka-worse ngayon nga panahon. Kaya ito na ang panahon sa pag-iingat, mga kapatid ko. The first priority, ang sabi ng Bible, ang sabi ng Revelation, walang iligtas na hindi banal. Ano yung una? Maging dito sa ating lips, ang ating bunganga, ang ating isip. Kung meron tayong pagkasinungaling, hindi ka masama na masilyuhan ng Panginoon. Hindi ka makasama doon nga ipasok sa arka ng kuan. Kung meron kang swael at hindi sumunod sa utos ng Panginoon, hindi yan siya righteousness, kapatid. Hindi yan katotohanan. Sinungaling tayo. Lalong-lalo na sa mga anak ng mga swael na hindi sumunod sa utos ng Panginoon. Tandaan ninyo, magdating ang panahon, maalala ninyo ang sinabi ng Bible. Magtitigasin ang ulo natin, kapatid. 4 ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Revelation. Ano yung sabi? Ano yun? Ang marumi ay lalo pang magmarumi. Ang masama ay lalo pang magmasama. Ang matuwid ay lalo pang magmatuwid. Ang banal ay lalo pang maging banal. Kapatid, isa lang ang check doon. Ano yung check? Mabasa natin yan sa Revelation chapter 14, verse 12. May kabanalan. Yung tuwid-tuwid lang, nagsamba tayo, niya hindi pala lubog ng araw na Sabat, nagmadali, walang reformation sa buhay, tuwid yan. Pero ang pinakadabis nga sanabi ng Panginoon, mga banal po, mga kapatid. Totoo yang sinasabi ko, tandaan niyo yan. Biblical yan. Ay may pagsisikap kayo, hindi ninyo mahiwalay ang pagsunod sa sanlibutan, makamundong kilusan sa sanlibutan ito, sigurado ko, kapatid, di gyud ta makasulod sa gingharian sa langit. Katulad sa arka na ginagawa ni Noah. Yan ka-worse ang sitwasyon sa panahon ni Noah. Alam niyo, mga kapatid, nung nakita ni Noah ang sitwasyon, siguro ilang araw siya? 40 ka adlaw?
40 ka araw, 40 ka gabi. Ganon yun ang sitwasyon, kapatid. Nakita ni Noah, naggrabing alig-ig sa loob ng arka. Grabe. Nasa loob na yun, ha? Dito sa katotohanan ito, mga kapatid, maswerte tayo, nandito sa loob tayo, natanggap natin ang totoong panampalataya. So dito sa totoong panampalataya, huwag kayong magsasabi nga safety na ito. Huwag po. Meron pa tayong mga pagsubok. 40 nights and 40 days. Bibilangin natin yan, kapatid. Katugma sa Revelation and Daniel Revelation at propesya. Kung idugtong-dugtong natin yan, kapatid. Yan po ang ka-worst sa ating sanlibutan ngayon. Kaya, hope na sa gabing ito, simple lang. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi dito, dito ay kinakabahan talaga ako, mga kapatid. Ang sabi dito, worshippers were made to tremble at the power of the living God, and to know that was their corruption and adultery, which had called down this destruction. Lahat sila ay nanginginig. Ang lahat ng mga bayulente sa sanlibutan ito, dahil sa promise ng Panginoon nga natupad noong panahon ni Noah, at ito naman ngayon ay magliliyab na apoy, mag-uulan ng apoy. Ito ang pinaka-worst, mga kapatid. Mga bata, mga anak, tandaan ninyo yan. Magsabi lang tayo ngayon nga, malaman. Wala yan. Pero pagdating ng panahon, ano yung panahon ni Noah? Nanginginig, kumakatok. Sa yunon ka, pinakatuktok nga, pinakahab, mga bundok sa sanlibutan, sa earth. Doon pa sa pinakataas pa sa kahawanangan ang tubig. Hindi lang na mao, mga kapatid. Nag-weave pa. Ayon sa sinasabi sa Spirit of Prophecy, ang ark, muganon yan sa ilalim, muganon naman. Sino nakasubok na nagbiyahe pa Idupoy? Ikaw, Brother Jeric, nakabiyahe ka? Nung panahon nga, amihan? Nung time nga nagpunta kami sa Idupoy kasama ang mga kabataan, mga kulpultor, kuhan kami, 18 ka mga dalang kabataan ko, nandoon. At ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, nakita ko ang balot, malaki pa dito. Grabe kalaki. Noon. Puti-puti pa. Sabi ko, bahala na Lord. Kahit ako na lang ang mamatay, wag lang itong mga kulpultur ngayon pinagkatiwala sa akin. Maawa po kayo. Proteksyonan nyo kami. Asawa ng Panginoon, mga kapatid, ganun-ganun lang ang kanon sa itaas, pag ano naman. Kano pa kaya ang sabi doon sa patriarchs and prophets sa panahon ni Noah? Grabing wave. Ang haba ng dagat, ang tubig. Sayunan ka, gibuksan lahat ng Diyos ang mga tubod, mga bukal, gibuksan. Pati sa langit, gibuksan pa. Grabe. Sinong hindi manginginig niyan? Ang mga tao ay tumawag kang Noah. Kasi matagal pa Noong panahon nga isarhan ng mga anghel ang pintuan, kapatid, alam mo kung anong nangyari? Dumidilim. Nung una, pagsara na, tawa-tawa pa sila. Kita mo yan, nagkuhan talaga. Walang sign. Pero ano yung bigla, mga kapatid? Tama yung sinasabi ni Apostol Paul, na biglang pagkawasak, na hindi natin alam kung kailan dumating ang Diyos
kung kailan dumating ang trahedya sa sanlibutan. Ganun yun ang pangyayari, mga kapatid. Alalahanin natin na ngayon nga panahon, that is the perilous time. Napakaseryoso po yung ating sitwasyon, Brother Jeric, Sister, si Ma'am Helps. Seryoso ang ating panahon. Maging ayusin na natin ang buhay natin habang may panahon pa. Ang Diyos, ito'y pinapakitaan tayo ng warning ngayon nga panahon. Atin nang bigyang pansin ang kasalukuyang mga pangyayari. Meron man tayong makita, kapatid, na flood, na maanod yung, masira yung mga tulay, mga bahay ay maanod, hindi pa yan. Napakasisiw lang yun. Ang mahirap ngayon na sinabi ng Diyos na itong pangyayari nga magliliyab ng apoy, mag-uulan ng apoy. Ganun yun. Ka-worse ang apoy, mga kapatid. Kung gaano kahaba ang tubig nung unang panahon sa panahon ni Noah, ganun din ang apoy sa huling mga araw. Alam niyo ba kung ano ang natin, ang napakasaklap doon? Mabuti kung mamatay tayo ng isang iglap lang. Magtitiis tayo kung ilang taon ka na sumuwail sa harapan ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, seryosuhin na natin. Ang aking pamilya, ganun din. Seek ye first. Unahin natin ang Panginoon. Huwag nating ibahala ang ating kaligtasan. Huwag nating piliin ang pagsuwail sa Diyos. Ating i-gathered ang ating mga anak, ating pamilya. Kakaisa tayo sa panampalataya na magtapat hanggang sa pagdating ng Panginoon. First priority ang Diyos. Pagka yan ang ugali natin, kapatid, ang karakter, walang sinasabi ditong church. Ang sabi dito, sumunod sa instruction, utos ng Panginoon. Maging may kabanalan. Yan ang aking dalangin. Para po sa ating closing song, tayo po lahat ay tumayo at atin pong awitin ang We Know Not the Hour. We know not the hour of a master's appearing, yet sign of foretell that the moment is nearing when he shall ring. This the promise most cheering, but we know not the hour. He will come. Let us watch and be ready. He will come. Hallelujah, hallelujah. He will come in the clouds of his Father's bright glory. But we know not the hour. There is light for the wise who are seeking salvation. There is truth in the book of the Lord's revelation. To the great consummation, but we know not the hour.
Let us watch and be ready, He will come. Hallelujah, hallelujah, He will come in the clouds of His Father's bright glory, but we know not the hour. We'll watch and we'll pray, with our lamps trim and burning. We'll work and we'll wait till the Master's returning. We'll sing and rejoice, every moment's discerning, but we know not the hour. He will come. Let us watch and be ready. He will come. Hallelujah, hallelujah. He will come in the clouds of His Father's bright glory, but we know not the hour. Aming banal nga Diyos, nandyan ka sa mga langit. Hindi namin alam, Panginoon, kung ano ang kailan kayo dumating. Ang inyo lang pahiwatig sa amin na kami ay sumunod sa inyo, maging tapat hanggang ikaw ay darating. Ngayong gabi, sa aming pagtulog, inaasahan namin na kami ay maingatan. Humaba pa ang aming pag-intindi, malawak na karunungan sa pakikinig sa inyong mga salita at pag-intindi at aming isa kabuhayan. Ibalik sa amin ang pag-ibig sa pagbasa ng inyong mga salita, Panginoon. Nagmakaawa kami sa inyo sa gabing ito, kasama ang aming pamilya, kasama ang aming tahanan. Inaasahan namin inyong mga pagpapala, proteksyon, ang pagpapala na aming hinihiling sa inyo na inyo po kaming masilyuhan sa inyong banal na Espiritu upang kami manatiling tapat at maging kaayang-aya kami sa kaharian ng langit. Matanggal ang aming mga sama ng loob, ang aming mga pagnanasa sa lahat ng mga panahon. Marami kaming mga pagkukulang sa inyo. Inaasahan namin na sa pamagitan ng iyong dugo sa Kalbaryo sa krus upang kami malinisan na maging ready kami sa inyong pagbalik upang kami ay madala sa buhay na walang hanggan na inyong hinahanda. Salamat, Panginoon, sa pagdinig niyo sa aming mga daing. Inaasahan namin na hindi kami mabigo. Kami ay maging tapat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.